Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Sige na, please. Tama na, sir. Hindi na kayo spokesperson ni Pangulong Duterte. Tin pa lang, hindi pa nakakaupong presidente si Duterte, mayor pa lang siya. Ayan na, may kasunduan na we will not violate the agreement not to construct new structure. Nasa inquirer yan. Ang tanga-tanga nyo ba? GMA, TV5, tanga ba kayo? Di ma-media kayo? O magsi-research naman kayo? Nagkamali ho. Eto ho, pakinggan ho natin kasi... Hay nako. Hay nako. Mr. President, mukhang binasi mo ang iyong komento. Sa sa maling impormasyon. Naku po, patay tayo dyan. Eto, basahin na natin ha. Asan na ba yun? Nawawala pa, anak ng wewe oh. Eto, pasok. Horrified o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Grabe naman yung headline ng Frontline. Iba talaga ang headline ng Frontline sa GMA, ano? Sa Frontline medyo masyadong parang tabloid. Masyadong nababahala. Parang naman. Tutuloy natin. Bongbong Marcos, ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito, kaya ipinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Xilian. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. Nako! From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Yun na nga Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni sabi ni ganito. Alam mo, Mr. President, isa lang ang masasabi ko. Kung alam ninyong maraming iba't ibang impormasyon, maganda siguro wag niyo munang paniwalaan. Alam niyo na palang iba't ibang impormasyon eh. Bakit kayo kaagad ng komento? Alam mo naman ng media, gusto nang pinag-aaway kayo ng mga Duterte. So, gustong-gusto nila yung nagsasabong kayo. Kasi pag nagsasabong kayo, magandang balita yan. So, meron silang content. Mr. President, sana bago kayo nagkomento, sumagot. Bago nyo sinabing nakakatakot o horrified, sana kinonfirm nyo muna, di ba? Sa mismong bibig ni Pangulong Duterte, mahirap po bang tawagan yung kanyang chief of staff? Bigay ko yung number, gusto ninyo. Para matawagan ninyo, pwede nyo naman tanungin siya mismo, Mr. President, former President, meron ba kayong kasunduan? Ano ba ang problema sa nag-uusap? Hindi ako, tanong ko lang ha. Di ba, alam mo sa buhay na to, matatanda na tayo eh.
para magkaroon pa ng tampu-tampuhan sa buhay. Pwede naman po sigurong tawagan ninyo at tanungin nyo, Mr. President, ano ba ang pangakong ibinigay mo sa China? Kaysa na ho kasi mahirap Alam nyo, ito makinig ho kayo na mabuti Mahirap din ho, natatanungin lang natin kung sino-sinong tao. Dahil this is a very, very important matter. Sabi nga ni Mike Abe, napaka-importante nito na kailangan magkomento si BP Sara. Anak ng tutsa talaga to si Mike Abe. Talagang meron na kakaiba dito kay Mike Abe. Napaka-sunshine ng buhay nito. Di ba? Totoo naman Kala ko ba napaka-importante nito? Ibig sabihin po ng napaka-importante nito, dapat hindi ho kayo naniniwala sa sabi-sabi. Bakit, kanyo? Ano ba ang tao, anong tawag sa mga taong naniniwala sa sabi-sabi? Kayo na ho magtuloy. Di ba po? Maaari din naman, pangalawa. Ako, pangalawang obserbasyon ko lang Pangalawang obserbasyon ko, bakit yung tinatawag ninyong secret deal, wala naman pong sinasabi kung sino man, yung pinaniwalaan ninyo, si Roque. Wala naman sinasabi si Roque yung secret deal yun Sa nino ba nanggaling niya salitang secret deal? Di ba sa mga vlogger lamang ninyo? So ibig pong sabihin nun, sir, boss, maamo, Mr. President, yung salitang secret deal nanggaling lang yan sa mga vlogger ninyo. Bakit para atang pareho kayo ng script na mga vlogger ninyo? Bakit sir? Yan ho ba ang pinag-uusapan sa likod ng kamera? Yan po ba ang script? O napulot nyo lang ho ito sa mga amuyong na pumapaligid sa inyo? Na merong secret deal? Kasi wala ko ewan ko wala akong nagsasabi sa kampo ng mga Duterte, si Roque o di kaya si Panelo, na salitang secret deal. Saan ang galing yung secret deal na yan? It's either, di ba? It's either sa mga vlogger ninyo o di kaya sa media. Sabi naman itong ni Edison, si Roque may sabing kagagalitan mo, vlogger nyo, Roque. Walang sinabing secret deal si Roque. Ang sinabi niya, gentleman's agreement. Na which is nilinaw naman na walang gentleman's agreement, sabi ni Panelo. Ang tanong, sino ho ba nagsabi? Si Panelo ho ba? Si Roque ho ba? O si Duterte? Di ba si Duterte? Bakit di nyo tanungin si Duterte? Simpleng-simple lang naman, di ba? Si Duterte nagsabi, bakit di nyo tanungin ng diretsyo? Ang dali-dali humatanong si Pangulong Duterte, sigurado naman ako, presidente kayo. Meron kayong impormasyon kung paano siya makontak. Kami nga mga vlogger, may impormasyon Di ba? Sabi nito, bobito din yan si Mike Abe. Si PBBM ang dapat mag-commentan, hindi si BP Inday. Why wala tayong magagawa, Ditch. Yan talaga si Mike Abe. Bitterness to the max yan sa mga kay Kibuloy at saka kay Duterte. Masama ang loob niyan dahil hindi pinagbigyan yung kanyang request kay Kibuloy. Di umano. Ganun talaga. Wala tayong magawa, di ba? Tuloy natin tong balita na ito. Pasok! Presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng Gentleman's Agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Nako po, patay tayo dyan. Sa pagbabalik ng ambassador. Mahirap yan. Hindi ako dyan, I mean, eto, Mr. President,
kaya niyong ipatawag itong si Chinese kung sino man itong ambassador na ito. Mahirap eh. Kung tayo makikinig tayo sa mga banyaga, pwede nilang gawin divide and conquer. Eh ano eh, art of war ho yan. Diba? Since they want us, sabi nyo nga, ng inyong administrasyon, tayo'y sinasakop ng China. Ibig sabihin, if that is your stand, ibig pong sabihin, sir, dapat hindi ho tayo nakikinig sa kanila. Kasi maaari nila tayong iligaw. Tama, mali? Hindi ako, nagtatanong lang ako Since sinasabi natin paulit-ulit ng administrasyon na to mula sa Coast Guard, kung kani-kanino, ang daming opisyal ng gobyerno nagsasalitang tilang demonyo ang China at kalaban natin ang China, why are we going to listen to them? It's a simple logic. Di ba? Tinatawag natin silang kaaway. Yan ang bansag ng administrasyong Marcos dito sa China. Eh bakit natin sa kanila itatanong? Eh kung iligaw tayo niyan at pag-away-awayin tayo mga Pilipino, tama mali? Di ba ho? Simple lang eh. Bakit siya ang tatanungin natin? Pero ako, okay lang din. Pero sigurado ako, ililigaw tayo niyan. Maganda siguro, idiretso nyo yung tanong. Idiretso nyo yung tanong doon sa inaakusahan ng mga ensimada vlogger at mga bugok na vlogger at mga tansong vlogger na tulad ni Mike Abe. Itanong nyo kasi nanggaling naman kay Mike Abe yan punyetang secret deal na yan eh. Narinig ko sa vlog niya yan eh. Oh, bakit hindi siya ang pagpaliwanagin mo? Anyway, galing-galingan naman niya si Mike Abe. 'Di ba? I know my job. I know my job. Bakit hindi na lang siya ang pagpaliwanagin ninyo? Ano ba yung sinasabi mo secret deal? Wala naman sinabi si Roque na secret deal. Wala naman sinabi si Panelo na secret deal. Ikaw lang, bibig mo yung pasmado ang nagsabi niya lintik na secret deal na yan. Ano ba yan? Saan ba galing yan? Sa 8 minutes. Yan. Mamaya pag-usapan natin yung 8 minutes. Pag-usapan natin yan, unya-unya. Pero ituloy muna natin ito. Kasi di ako payag eh. Di ako payag na pakikinggan natin itong China. Bakit tayo makikinig dyan? Akala ko ba sabi ninyo kaaway mga damunyo yung mga yan? Bakit kayo makikinig bigla? Diba? Sa tour sa Maynila mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Ayan Mr. President, galing na sa inyong bibig. Wala kayong record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Walang record. So, meaning wala. There is no such thing. Kinukulayan lamang ng mga ulol na vlogger yung secret deal. Mr. President, huwag kayong magpapaniwala sa mga ulol na vlogger. Nagpapaniwala ho kayo, sir eh. Ako, ginagalang ko nga ho kayo sa totoo lang eh. Kasi ayoko mapahamak kayo, kaya huwag kayo maniniwala sa mga ulol na vlogger. Diba? Ako nga, kahit nga yung mga nagsasabing anti-Marcos na naglalabas ng kung ano-ano, hindi ako naniniwala Bakit? Mga ulol Pag walang ebidensya, ulol ang tawag dyan. Ngayon, ganun din sa side nyo dapat. Hindi porket sip-sip sa inyo, hindi porket amuyong ninyo, paniniwalaan ninyo kaagad. Mr. President, lawakan natin ang isip natin. Kasi ang mangyayari niyan, mag-aaway-away tayo because of a simple misunderstanding and fake news. Kala ko ba galit tayo sa fake news? Tama, mali? Hindi di ba? Akala ko ba galit tayo sa fake news? Pero bakit tayo nagko-komento tungkol sa fake news? Kayo na po nagsabi, walang dokumento. Meaning wala. Wala ho. Even Mr. Former President
True Panelo said, walang gentleman's agreement. Bakit hindi nyo pinakinggan yun, sir? Bakit hindi nyo pinakinggan yung sinabi ni Panelo that there is no such thing? Bakit ang pinakinggan nyo selective? Sino? Yung medyang nagtanong sa inyo? Sino pa? Yung mga vlogger na mga fake news. Halimbawa, si Mike Abe na nagsasabing may secret deal. Na wala namang secret deal. Tama, mali. Nakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Yes, sir. I believe you. Kaya dapat, sir, you do not believe ang sabi-sabi. Dahil ang mga naniniwala sa sabi-sabi ay... Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito. Ano? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Sir! Number 1 yan. In terms of communication, number 1 rule yan, sir. Go directly to the person. Huwag na tayong alam nyo, ito mahal ko ang aking bayan. Ayoko mag-away-away tayo dito. Kaya Mr. President, may I suggest, with all humility, sir, may I suggest, talk to Mr. Duterte. Directly, wag ko tayo nagpapaniwala dun sa mga nasa paligid. Yan ang sumisira sa bayan natin, yung mga amuyong. Eto, Aneso, bakit hindi ko kayo umupo ni Mr. Duterte? Tabihan kayo, tabi, sir, usap nga tayo, ayusin natin tong bayang magulo. Ayusin natin to para magkasundo-sundo tayo. Diba, akala ko ba unity? Akala ko ba, sir, unity? O in a United Nation, it is very important ang communication. Di ba ho, Mr. President, it's communication 101. Para mawala ho yung mga miscommunication, it is important na mag-usap-usap. Sir, ako wala ho kung pinapaboran dito, simpleng-simple lang naman ho itong suggestion ko. Mag-usap po kayo ng ating Pangulo nang walang naliligaw. Ay, sorry, Pangulo. Dating Pangulo. Simple ho, di ba ho, kayong mga nasa Malacanang dyan, makinig sana kayo sa suwestyon na ito. Simple lang ho, tawagan nyo si former President, Mr. Pag-usapan nga ho natin. Kasi ito'y mahalagang bagay na patungkol ho ito sa bayan natin at relasyon natin sa isang bansa. Para hindi ho tayo magkagulo at magkamali ng desisyon, mag-usap-usap ho tayo, sir. Naalala nyo kung, sinabi ko na ho ito nung nakaraan di ba? Meron nung isang lahi, isang tribo sa Israel, sa Old Testament binigyan ng pinuno ng Israel nung nakapunta na sila sa Promised Land, binigyan sila ng parte. Pumunta sila doon sa kabila ng Jordan River. At nagtayo sila doon ng altar na pinagbabawal ng Israel. Anong ginawa ng pinuno ng Israel? Sabi nung iba, girahin na natin yan. They are not following the law of the Lord. Sabi nung iba, anong sabi ng pinuno ng Israel? Wait, there is more. Kausapin natin sila. So they went there and they talked. Nag-usap sila. At yung tribo na yon nagpaliwanag kung ano yung tinayo nilang yun. Because of that, nagkasundo sila, it was not a disobedient move sa kanilang Panginoon o sa ating Panginoon. Sa madaling salita, Mr. President, because of that example, naiwasan na girahin yung tribo na yun.
So anong ibig ko lang sabihin, Mr. President? If you really want and you really love our country, you need each one of us. Wala nang loyalista, wala nang DDS, wala nang Pinklawan. Gusto nyo mag-unite ang Pilipino? Bakit hindi ho mag-usap-usap kayong mga leader? Unless gusto nyo ng gulo. Puto Maya, maraming salamat. Di ba ho? Unless ho gusto ninyo ng gulo. Wag na ho kayo mag-usap-usap. Magbangayan na lang ho tayo sa social media. Magtira na lang tayo. Maglabasa na lang tayo ng kanya-kanyang fake news. Tapos magpaniwala na lang kayo lahat sa fake news na nilalabas. Para magulo na. O gusto ninyo kaayusan sa bayan? Kung gusto ninyo ng kaayusan sa bayan, Mr. President, it's just a phone call away. Hindi nyo kailangan pumunta ng Davao? May number ako, sir. Gusto ninyo? Makakausap nyo si Mr. President. Sigurado naman akong alam nyo yung numero na yun, sir. Isang tawag nyo lang sigurado ako kay Senator Bongo, eh. Di ba? Oh, Bongo, kausapin ko naman si Rodrigo. Oh. Tapos ang usapan. Di sana walang gulo, walang sabi ni ganire, sabi ni garire, sabi ni ganito. Imagine niyo, we are commenting sa hindi tayo sigurado. Tama, mali, sir. Tell me if I'm wrong. Magsosorry talaga ako. Pero hindi eh. Di ba ho, communication is the best way to fix problem? Communication. Natanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung... Wag ko kayong makinig dun sa mga nakapaligid, sir. Hindi natin alam ang mga motibo nung nakapaligid kung gusto lang ng gulo, gusto lang ng content, o gusto lang ng balita. Nagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, unang-una wala pong sikreto dyan. Inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasaring din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Naku po. Hindi man ako mag-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo, bakit nakikinig sila doon sa... Ako may suggestion ako Mabait to si Roque. Ito, mabait na tao to, matalino, pero pwede ho ba spokes Roque? You are no longer a spokesperson. So please, sabi nga ng kanta, please release me, let me go. 'Cause I don't love you anymore. Oh, please release me, let me go. Diba? Ito pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Sige na, please. Tama na, sir. Hindi na kayo spokesperson ni Pangulong Duterte. Ha? Is their own
look out. Tsaka sila lang nga mismo nagsasabi na hindi sila sigurado. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Oh, tama eh. Di ba? Yan din yung sinabi ko eh. Kung hindi ka sigurado, huwag ka nang mag-comment. Alam mo, Mr. President, Bongbong Marcos, sir, boss, nakikinig ata kayo kay Mike Abe. Si Mike Abe kasi, gusto lang ng content niya. Mamaya papaliwanag ko si Content Man, ha? Si Content Man na si Mike Abe, kahit hindi siya sigurado, nagko-comment siya. Ako nga ito, halimbawa, ito totoo to ha, halimbawa, ako, di ba? Hindi naman tayo sigurado sa mga chismis ng iba dyan. Ayoko mag-comment eh. Hindi nga sigurado eh. Di ba, yung iba dyan nagpipilit. Mag-comment ka sa PDEA. Hindi nga sigurado yung dokumento na yun. Gusto nyo ako mag-comment. Dininay nga ng PDEA yun, tapos gusto nyo mag-comment ako. O, halimbawa, yung inisnab ni Bongbong Marcos si Sara Duterte nung papunta ng Jamaica. Yung iba, bakit di ka nagko-comment doon? Gago pala kayo, hindi ako sigurado eh. Oh, hindi, yung pala, putol yung video. Kung nag-comment ako, di mukha akong tanga. Tama, mali. Kasi wag ka magko-comment kung hindi ka sigurado. Ganyan no ang banateros. Ibahin nyo kaming mga banateros. Kami, hindi kami nagko-comment dahil lang may nakita kami, may na ganito. Dahil lagi niyong tatandaan, a text without a context is a pretext. Anong ibig sabihin? Kailangan titignan mo yung buong picture. Wag comment ng comment, wag mema. Monina Salto, salamat po. Hindi ho, seryoso ako. Yan ang kabilin-bilinan ko kay Coach Oli at kay Boss Dada. Sabi ko sa kanila, kung hindi kayo sigurado sa source, kung hindi kayo sigurado sa istorya, magtanong kayo. Maghanap kayo, siguraduhin ninyo saan ba galing yung source. Kumpleto ba yung video? Hindi ba itsinap-chap yan? Siguraduhin ninyo. Dahil once na nasunog kayo, kahit anong plancha mo, ang hirap ibalik. Sunog na nga eh. Nakakita ka ng papel na sunog, binalik sa pagkapapel? Hindi. Kaya you don't comment on things na hindi ka sigurado. Yan ang maipapangako ko sa inyo, kaming banateros, si Coach Oli at si Boss Dada. Pag hindi kami sigurado, hindi namin kukomentohan. Bakit? Susunugin lang kami niyan. Ang daming nasunog doon eh. Tama, mali. Diba? Ang daming nasunog doon sa keso inisnab daw ni Bongbong Marcos si BP Sara Duterte. Kanino nang galing? Walang iba kung hindi kay Direk Daryl Yap. O tapos, nung na-realize niya, ay putol yung video, dinilit niya. Kung nag-comment kagad ako, agad-agad, di sunog kasama ako. Diba? Kaya babala ko sa iyo yan, Jay Guevara. Basta ikaw, may duda kagad, wag kang, bilis-bilis unahan na mag-comment. Hindi, unahan natin to para una tayo mag-trending. Mali yan. Mali yan. Yang lagi mong tatandaan ha, Jay. Dapat, pag may duda ka na, lagi mong tatanungin, kumpleto ba ito? Saan ba galing itong source na ito? Ito ba ay latest? Kasi marami nasusunog dyan. At higit sa lahat, kung may duda ka, huwag kang mauna. O buti daw si Jay, hindi niya ni-react yun. Kasi iyan yung sinasabi ni Salvador Panelo, ni abogadong si Salvador Panelo. Mr. President, if you are not sure, why are you going to comment? It will just create a miscommunication. Di ba ho? Matatanda ang sunod-sunod ang panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea na nakasakit pa ng ilang Pinoy personnel.
Ginigiit ng China na Pinoy ang mahilig mangudyok ng gulo. Ito ay kahit pa ang lahat ng aktibidad na ito nangyari sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayan, oh. Excuse me po. Eto ha, ang hindi ko maintindihan, etong media, hindi nire-report ito. Pinakita ko na sa inyo ito, di ba, paulit-ulit. Ito ho ay lumabas noong 2013, wherein ang presidente ay si Noynoy. Ito ho, nakasulat na ho dito, Inquirer, oy, TV5. Huwag niyong sabihin na there is a gentleman's agreement between Duterte and kay Xi Jinping. Bakit? Kasi meron na eh. Ayan o. Ito na yung unang agreement na yun. Panahon pa ni Pinoy. Ayan na o. We will not violate the agreement. O, anong tawag dun sa agreement? Kasunduan. May kasunduan na 2013 pa lang. Hindi pa nakakaupong presidente si Duterte. Mayor pa lang siya. Ayan na, may kasunduan na we will not violate the agreement not to construct new structure. Nasa Inquirer yan. Ang tanga-tanga nyo ba? GMA, TV5, tanga ba kayo? Di ma-media kayo? O magsi-research naman kayo? O RJ, yun ang title dito. TV5, GMA, tanga ba kayo? Ayan na nga, nakasulat na nga, we will not violate the agreement not to construct new structures. Ang linaw na, Kaninong agreement yan? Asan si Duterte niyan? Kumakain pa lang ng durian. Mayor pa lang siya niyan. Pero may agreement na, ayan na, Tapos, kayong media, paulit-ulit nyo pa dinidikdik sa tao. Ewan ko kung bayaran kayo, dinidikdik sa tao na galing ang agreement kay Duterte at kay Xi Jinping. Gago ba kayo? TV5 at News 5 at News 5 at saka GMA? Bakit pa ulit-ulit yung binabalita na ganun? Kalma! Gusto nyo pa ng katunayan? Eto pa ha. Eto. Reuters. Alam niyo yung Reuters? Ayan. Ano sabi dito? 2017. Ano yung 2017? Kakapasok pa lamang ni Duterte. Philippines says China agrees on no new expansion in South China Sea. So ibig sabihin, there were no new things na agreement. Naintindihan nyo? Sabi ho ni Delpin, siya ho ang Secretary of Defense noon, di ba? Sabi niya, wala pong pagbabago. Kaya nga sabi dito China's assured the Philippines it will not occupy new features or territory in the South China Sea under a new status quo. So sa madaling salita, wala hong nagbago. No new expansion. Wala. Ang linaw ho niya, no? Tanga ho ba tayo, mga media? Eto pa, Ang linaw-linaw. Boss, kalma, Lin Miyamoto. Thank you po. Di ko maintindihan kung talagang sinasadya natin mag-disagreement, magkagulo ang China at Pilipinas Hindi ako ito, ikalat nyo ito para makita ng mga Pilipinong tatanga-tanga. Yung mga Pilipinong tatanga-tanga na patuloy na sinasabing there was an agreement between Duterte and Xi Jinping. Wala. Nauna pa yan kay Pinoy. Hindi nga natin alam kung kay Pinoy pa nagsimula. Bakit to? Kasi sabi dito,
Hindi ako nagsabi, inquirer ha. Oh, eto, ano sabi dyan? Meron ng we will not violate the agreement. Ayan oh, hindi natin alam kung kanino. Ibig sabihin, meron ng agreement 2013 pa lang. Tapos ibibintang nyo lahat ngayon kay Duterte. Tanga ba kayo? Ay nako, kayo talaga, oo. Hindi ko alam talaga kung ano motibo nyong media eh. Magkagulo, magkagera. O ang motibo nyo ilabas talaga ang katotohanan. Buti na lang, nasa SMNI kami. Truth that matters. O, di ba? Buti na lang ang SMNI. Truth that matters.